Gagawa naman tayo ngayon ng masarap na kutsinta. Una, lusawin muna natin yung annatto powder sa mainit na tubig. Lusawin natin mabuti yung wala ng buo-buo. Tapos sa isang lagayan, lagay natin yung ating dry ingredients. Yung flour, glutinous rice flour at asukal. Halu-haluin natin mabuti. Pagkatapos ay atin itong lulusawin gamit ang 3 cup ng tubig. So halu-haluin lang mabuti. Unti-unti kong inad yung water dyan para hindi mabigla. Tapos haluin natin mabuti hanggang malusaw. Tapos ay i-add na natin yung ating nilusaw na annatto powder para sa color niya. So haluin lang din natin mabuti hanggang mag-incorporate lahat ng ingredients. Tapos lalagyan natin ng lime water. Imimix natin muli. Pagkatapos ay salain natin kahit isang beses yung ating mixture para sigurado na walang buo-buo. So ayan, nasala na natin yung ating mixture. Pero bago ang lahat, pahiran muna natin ng oil yung ating molder para hindi manikit yung ating kutsinta kapag ito ay naluto na. Tapos i-arrange natin sa ating lagayan o sa ating pag-iistiman. I-arrange natin mabuti. Tapos, bago natin isalin yung mixture sa ating molder, kailangan haluin nating maigi para siguraduhin na walang nakatining. And then, sa pagsasalin naman, huwag natin punuin yung molder. Kailangan mga 3/4 lang siya. Sa pag-i-steam naman, kailangan siguraduhin na kulong-kulo yung ating tubig bago natin ito isalang. I-steam natin ng mga 10 minuto. So, pagka naluto na, palamigin lang muna natin yung ating kutsinta bago natin ialis sa molder. So, sa pag-aalis naman sa molder, gumamit lang ako ng toothpick para iangat yung gilid. Tapos, gumamit ako ng medyo malapad na bread knife para iangat ito kasi medyo madikit siya. So, yan na yung ating nalutong kutsinta. Salamat sa panonood. Sana ay nagustuhan nyo. Promise, malambot yung kutsinta. Kaya, subukan nyo nang gawin. Thank you for watching.